Okay, so morning guys. Shoutout kay Duterte. Ano tayo ngayon? 10th harvest ng ating ampalaya. Edad 65 days. Ngayon. Thank you Lord. No, so again, harvest natin. 2 days ang gap expected. Last harvest 1,104 kilos. Again, plus 100 yung sa thumbnails. So ngayon, update lang natin kung ilang kilo yung makuha. No, so siguro as expected, mas konti doon sa harvesta natin last Tuesday. So ngayon ay Thursday. Check, palaunas ko, kalabaw, check. Apay tubig, check. Palit tubig daw. Wala na tubig. So tapos ano guys, practical tips tayo and at the same time real talk. So thanks God. Update ko lang kung ilang kilo sa thumbnails. Again, expected natin ngayon mas konti. Kasi 2 days lang ang gap. Tapos straight, napakainit. Yung init, sobra din. No? Sobra na sobra. And thanks God, kagabi inulanan tayo. So practical tips. Yung ampalaya farming ba ay profitable? No, may pera ba sa ampalaya farming? Or gagawin natin yung sa tanong, may pera ba sa farming? Parang ganun lang yan guys. Same lang yun. No? Pero dito, yung focus natin sa tanong is dito sa ampalaya. Is ampalaya farming profitable? No? May kita ba? Magkano bang kitaan dito sa ampalaya? No? So before nyan, shoutout muna sa ating mga kaibigan andito sa dahon ng saging. No? Shoutout. Thank you Lord. Shoutout sa ating mga mentors. Of course, thank you Lord. Shoutout kay Gulayan ni Pino TV. Shoutout Gao. No? Shoutout kay Boss Wilson TV. Shoutout Insakto TV ng Kanlaon. Shoutout Sir Ronde and Ma'am Juan Bahinting sa kanilang Ako'y Taga Bukid. Shoutout G-Mans 15. Shoutout Gao. No? Shoutout kay Noy Galo, Agaw Tuper, Agaw Alpe. Ano rin. Sino pa? Agaw GC, Agaw Edward. Lahat nating mga mentors dito sa Ampalaya. Of course, kay mga kaibigan natin from Surigao, Sir Alex Ibero, shoutout sir. Kay Sir James Idmar Ibanez at kay Sir Michael Cho ng Zamboanga del Sur. Kay Farmer Monteo, kanyang Kabilatan Farm TV, na-mention ko na ba guys? Ay nako. No, of course, shoutout dito sa mga kaibigan natin andito sa dahon. No, shoutout Richel Basog, shoutout Nelson Coca, shoutout Susan Veloso, shoutout Sinin Tado, shoutout Catherine Rome, shoutout Jojo Dimitiliar ng Italy, shoutout Bob Anthony Angeles, shoutout Arman Aris ng Leyte, shoutout Nene Fred ng Dunyas Iloilo, shoutout Arwin Ayala Villanueva, shoutout din kay Sir Arvin Benedicto ng Batangas, shoutout Jason Comandante, shoutout Randy Apale, shoutout EJ Olindang, shoutout Nards TV Channel, shoutout Ernest De La Cruz, shoutout Spin Vlog, shoutout Earl Vincent, so ano ba yan sir, Lagisag, shoutout Edwin at Saipan TV ng Saipan US, shoutout James Lopez, shoutout Sir Noel Doque, shoutout Loy Garcia, shoutout Nicolas De La Cruz, shoutout pre, shoutout Freddy Ferrer, shoutout Ismail Kose, shoutout Gian Padigos, shoutout Gao, shoutout Yamumu Backyard, shoutout Dundun Inosyan, shoutout Fast Feed, shoutout Kaparmer Pilot, shoutout Police Partner, shoutout Mardis Carte Pinoy, shoutout Nelson Dominguez, shoutout Cardante Channel, shoutout Soloy Sokoy TV, shoutout Rods Diggs,
shoutout Tikong TV, shoutout Kidjon Cortal, shoutout Mamerto Giritan Jr., shoutout Telebest Tacoma, shoutout Ariel Rambuyong, shoutout Ma'am Angeline Rodriguez, shoutout Jewel Mitch Halina, shoutout Joy Cutify Vlog. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout. Thank you. No? So again, doon tayo sa practical tips and at the same time real talk, no? So meron bang profit o may kita ba dito sa ampalaya farming, no? So doon sa previous videos natin, meron na tayong video na ginawa, no? Na may pera ba? May marami bang pera dito sa pagpa-farming, no? Again guys, dito sa kahit anong tanim, uulitin ko, depende talaga. Kasi maraming konsiderasyon. Number one is yung kakayahan mo sa management, no? So yun nga, part sa mga tips natin, dapat meron kang mentor, hahanap ka ng mentor mo para siya yung magtuturo sa'yo, no? Siya yung, yun bang doon ka mag-confide kung ano yung mga issues mo, ano yung mga concerns mo, doon mo sa kanya erase, no? Tapos magbigay siya ng mga payo, no? So isa yon sa mga nakikita natin. Ayan, shout out, may bisita pala tayo. Diba pala ya? Ito. Pause muna guys ha. Guys, may bisita tayo. No, so going back, dun tayo sa practical tips. Profitable ba yung ampalaya farming? Again, dito sa pagtatanim, no? Kung mapansin nyo dun sa first nating tanim, dalawang harvest lang yon. Wala tayong income dun, no? Dahil binagyo. Yan yung masakit, no? So yan yung mga, of course sa atin, again ulitin ko, dito sa ampalaya, ito pa yung pang-apat nating tanim. Now of course, dun sa mga nagtatanong, is ampalaya farming profitable? Again, case to case talaga. Daming considerations, no? So number one is yung weather condition, no? Ano yun sa atin? First tanim natin, ano lang yun? Parang ilang days ba yun? 47 days? 47 days patay na, no? So dalawang harvest lang ako noon. Kasi nag-harvest ko 42 days, 45 days. So first harvest, that was on the 42nd days, no? Then second harvest ko on the 45th days. Pero nung 47th days, pang third harvest sana, yun yung bagyo. That's Odette, no? So zero tayo nun. Expected. Walang nabuhay doon, no? So tapos second nating tanim. No, so second nating tanim, nagtanim tayo last January after ng bagyo. Umabot yung presyo doon hanggang 20, may 15 pa, no? Pero still, since nag-survive tayo, tapos yung mga tanim natin ay lumalaban din. So doon, medyo nakarami-rami tayo. At least nakakapital tayo doon sa third tanim, yung matutulis ang bunga. Tapos nakakapital din tayo dito, no? Para makaplastar tayo dito. So in short, sa atin guys, of course, depende talaga. May chance na meron, may chance din na. Kasi yun yung sinasabi ko doon sa previous videos ko, na wala talagang, yun bang perfect na system na yung lahat ng tanim mo ay okay, no? Walang perfect na system, lalo na dito sa ampalaya. Kasi yung ampalaya is iba doon sa mga nakikita kong mga tanim. Katulad ni talong, no? Sa talong kasi ano, based sa nakikita ko, based sa experiences ko sa talong, yun nga, pwede ko buhayin at patayin yung talong. Dito sa ampalaya, mahirap. Pag magkamali ka, wala na, no? So doon tayo sa profit. Meron ba? Yes, meron. Posible bang wala? Yes, posible rin, no? So magkano ba pwede kikitain? Of course, doon sa previous nating tanim, that was 1,200 ka puno. Nakakuha tayo ng 30 tons doon. Of course, doon sa matutulis nating bunga, kunti lang doon. 10 tons lang tayo doon. Sa 1,000 ka puno.
No, kasi naging matutulis yung bunga dahil issue natin yung land preparation dito. Wala pa to. Di pa natin alam dito kung ano yung posibleng mangyari, no? Of course, meron tayong mga ginagawa, meron tayong mga adjustments, but then again, ulitin ko, di yung mga ina-adjust natin, di yun assurance na yun talaga ang mangyayari. Again, dito sa Ampalaya, dito ko nakikita, lahat ay unpredictable. Sa akin yan ha, iba-iba naman tayo ng experiences, no? Pero again, I hope and pray na sana maging okay pa. Of course, marami naman tayong ginagawa, di naman natin pinapabayaan yung mga tanim. Marami tayong, yun nga, in-adjust. Pero again, di naman yun assurance na yun talaga. Na lahat ng mga adjustments na ginagawa natin ay 100% okay. No? Tapos, may nagtanong dun sa kita. Again, depende. Of course, may mga nakikita tayo. 1 hectare nila, kumita sila ng 1.8 million. No? Malaking pera na yon. Of course, depende talaga. Lalo pag jackpot ka sa presyo. Tapos, maganda yung tanim mo. No? Dun sa atin, yung nakakuha tayo ng 30 tons, nakakuha tayo ng sa 1,200 ka puno. Nakakuha tayo ng 3,800 kilos doon in a week, no? Tapos 3,000, 3,000, 3,000, yung mga ganon. Kasi malawak yung tabla natin or yung distance between rows. Mas matagal yung buhay. Kaya umabot tayo nun. Tapos yung mga tanim natin is walang problema. Minimal lang yung mga issues, no? Wala akong little leaf doon. May barako doon, mabilang lang. Dito iba. Maraming issue dito. No? Pero again, yung mga tabla natin malawak, pero again, di pa rin yan assurance. Pero hoping sana, with God's grace and God's blessing, sana, maging okay lang. Pero, dun sa tanong, depende talaga. Yung kitaan, of course, yun nga, pag presyo, pag tumama ka dito sa Ampalaya, malaki talaga. Kasi yung harvestan is iba. 3 times a week. Kaya nga mag-harvest dito daily. No? Basta, okay lang yung tanim mo. Pero pag yung tanim mo ay problematic, doon ka na sa minimum 2 times a week. Tapos yung harvestan mo is expected, konti-konti lang. Pero again, doon tayo sa tanong, yun bang best case scenario? Dito sa Ampalaya, yung 1,000 ka puno, no? Kaya makakuha ng 20 tons lampas, no? Again, doon tayo sa best case. Pero in real farming's life or in real farmer's life, siguro once, pero not all the time, no? So again, yung kitaan, depende na yan. Parang may tumatawag decline natin yan. Wait muna. No, so yun lang. Maraming salamat. May tumatawag sa atin guys. Again, 10th harvest natin ngayon at 65 days. Update ko lang kung ilang kilo yung makuha. Kung meron ba tayong kita dito. Baka kaya tayo alkansi nito. Lalaki yung so update ko lang guys kung ilang kilo. Tapos may tumatawag. So yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apaan ay saba kay manoon pa ko. Daghang salamat and God bless. Ito guys, pinatay na natin yung patola. Patay na. Tingnan natin kung kaya pa ba sa Ampalaya. Mga little leaf. God bless, God bless.